Sa likod ng bawat simpleng kilos ng pusa ay may mga tahimik na mensaheng matagal nang pinag-uusapan sa iba't ibang kultura at paniniwala. Mula sa marahang pag-untog ng kanilang ulo, kakaibang paglabas ng dila, pagtambay sa labas ng bahay hanggang sa kanilang pagiging mapagmatsyag sa paligid. Marami ang naniniwalang ang mga pusa ay hindi lamang ordinaryong alaga, kundi mga nilalang na sensitibo sa emosyon, enerhiya, at kapaligiran. Dahil dito, bawat kilos nila ay nagiging simbolo ng pagmamahal, proteksyon, katahimikan at minsan pangay swerte at espiritual na gabay para sa tahanang kanilang tinitirhan. Bagamat may siyentipikong paliwanag ang karamihan sa kanilang mga asal, hindi pa rin nawawala ang misteryo at hiwagang bumabalot sa mga pusa. Sa mata ng marami, ang kanilang mga kilos ay tila may dalang mensaheng mas malalim kaysa sa simpleng instinct lamang. Magandang araw po sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakay natin ang mga kilos ng pusa na sinasabing nagdadala ng swerte at hiwaga sa bawat pamilya. Una ay ang tinatawag na head bunting. Kapag ang isang pusa ay nag-head bunting o marahang inuuntog ang kanyang ulo sa kanyang amo, isa itong napakalalim na senyales ng pagtitiwala, pagmamahal at pagiging komportable. Sa mundo ng mga pusa, hindi basta-basta ginagawa ang kilos na ito sa kahit sino lamang. May mga scent glands o glandulang naglalabas ng amoy sa bahagi ng kanilang noo, pisngi at ulo, kaya tuwing inuuntog kanila, para kanilang minamarkahan bilang bahagi ng kanilang ligtas na teritoryo at pamilya. Para sa mga pusa, ang amoy ay mahalagang paraan ng komunikasyon. Kaya ang simpleng pagdikit ng ulo ay parang tahimik nilang pagsasabing, ikaw ay mahalaga sa akin at pinagkakatiwalaan kita. Madalas nila itong ginagawa kapag payapa sila, masaya o naghahanap ng lambing at koneksyon mula sa kanilang amo. Kapag kusa kang in-headbutt ng pusa, lalo na kung paulit-ulit at malambing ang kilos nito, ibig sabihin ay nakakaramdam ito ng mabuting aura mula sa iyo. Pinaniniwalaan ding ang pusa ay sensitibo sa enerhiya ng tao at kapaligiran. Kaya kapag pinili ka nitong lapitan at untugin ng ulo, sinyalis daw ito na may kapayapaan, proteksyon at magandang daloy ng swerte sa iyong buhay o tahanan. Sa ibang kultura, ang ganitong kilos ng pusa ay simbolo rin ng paparating na magandang balita, paggaan ng problema o pagpasok ng positibong oportunidad dahil tila ibinabahagi raw ng pusa ang kanyang swerte at proteksyon sa taong kanyang pinagkakatiwalaan. Pangalawa, pusang palagi sa labas. Kapag ang isang pusa ay palaging nakatambay o mahilig manatili sa labas ng bahay, maraming posibleng dahilan dito ayon sa kanilang natural na ugali at kilos. Likas na mausisa ang mga pusa at mahilig silang magmasid sa kanilang paligid dahil bahagi ito ng kanilang instinct bilang mga hayop na mapagmatsyag at teritorial. Ang pagtambay nila sa labas ay maaaring paraan nila ng pagbabantay sa kanilang nasasakupan, pagkuha ng sariwang hangin o pagmamasid sa mga tao, hayop at galaw sa paligid. May mga pusa ring mas gustong manatili sa may pintuan o bakuran dahil doon sila nakakaramdam ng katahimikan at kontrol sa kanilang kapaligiran. Minsan naman, ginagawa nila ito upang maghintay sa kanilang amo, magpaaraw o maghanap ng mas malamig at komportableng lugar para magpahinga. Sa pananaw ng pamahiin, ang pusang laging nasa labas ng bahay ay may malalim ding kahulugan. Ayon sa ilang matatandang kwento, kapag ang pusa ay kusang nagbabantay o tumampay sa tapat ng bahay, pinaniniwalaan itong simbolo ng proteksyon laban sa negatibong enerhiya at malas. Sinasabi na ang mga pusa ay sensitibo sa enerhiya ng isang lugar, kaya madalas silang pumupwesto kung saan nila nararamdaman ang paggalaw ng mabuti o masamang aura. Kapag palagi raw nakahiga o nakaupo ang pusa sa may pintuan,
Tila binabantayan nito ang tahanan laban sa inggit, gulo o hindi magandang intensyon ng ibang tao. Itinuturing din itong magandang senyales ng swerte, lalo na kung kusa at madalas bumabalik ang pusa sa iyong tahanan kahit malaya itong makalabas. May paniniwala na ang pusang ayaw lumayo sa bahay ay nagdadala ng katahimikan, proteksyon at tuloy-tuloy na biyaya para sa pamilya. Ang kanilang presensya sa labas ng bahay ay parang tahimik na bantay na sumisipsip o nagtataboy ng negatibong enerhiya bago pa ito makapasok sa tahanan. Kaya para sa ilan, ang pusang laging nakatambay sa labas ay hindi lamang simpleng alagang nagpapahinga, kundi isang simbolo ng bantay swerte at tagapag-ingat ng kapayapaan sa loob ng bahay. Pangatlo ay ang blepping. Kapag ang isang pusa ay nagbe-blepping o bahagyang nakalabas ang dulo ng kanyang dila habang nakatitig, nagpapahinga o natutulog, kadalasan itong senyales na siya ay komportable, relax at kampante sa kanyang paligid. Madalas itong mangyari kapag sobrang payapa ng pakiramdam ng pusa kaya hindi niya namamalayang nakausli na pala ang kanyang dila. Maaari rin itong mangyari matapos silang maglinis ng katawan, mapagod sa paglalaro o kapag sila ay nasa malalim na antas ng pagpapahinga. Sa ibang pagkakataon, ang blepping ay simpleng resulta lamang ng kanilang anatomy, lalo na sa mga pusang may kakaibang hugis ng bibig o kulang ang kanilang ngipin. Ngunit sa karamihan ng kaso, ito ay palatandaan ng pusa ay ligtas at walang nararamdamang panganib sa kanyang kapaligiran. May ilan ding naniniwala na ang blepping ng pusa ay may dalang magandang swerte at emosyonal na gaan sa buhay ng kanyang amo, dahil ang itsura nilang tila nakangiti o inosente habang nakausli ang dila ay niuugnay sa masayang enerhiya. Sinasabi ng iba na ito raw ay paalala na darating ang mga panahong magiging magaan ang pakiramdam ng pamilya at mawawalang ilang problema o tensyon sa bahay. Ang pusang sobrang relax at kampante ay simbolo ng protektadong tahanan dahil pinaniniwalaang ang mga hayop ay unang nakakaramdam kapag may kakaibang enerhiya sa paligid. Kaya para sa marami, ang isang pusang nagbe-blep ay hindi lamang nakakatawang tingnan, kundi isa ring maliit na simbolo ng kapayapaan, swerte at positibong enerhiya sa tahanan. Pang-apat, pusa sa basahan. Kapag ang isang pusa ay palaging nakahiga o tumatambay sa basahan, kadalasan ay dahil nakakaramdam ito ng init, lambot at seguridad doon. Mahilig ang mga pusa sa mga lugar na may amoy na pamilyar sa kanila o sa kanilang amo dahil nagbibigay ito ng pakiramdam ng kaligtasan at comfort. Kapag naman dalawang pusa ang magkasamang nakahiga sa iisang basahan, mas pinaniniwalaan itong simbolo ng pagkakasundo, kapayapaan at matibay na pagkakabuklod sa loob ng tahanan. Sa natural na ugali ng mga pusa, hindi sila basta-bastang nagsisiksikan o naghihiga ng magkatabi kung wala silang tiwala at komportableng pakiramdam sa isa't isa. Kaya kapag pinili nila magsama sa isang maliit na espasyo katulad ng basahan, senyales ito na pareho silang nakakaramdam ng seguridad, init at katahimikan sa lugar na iyon. Ipinapakita rin ito na payapa ang kapaligiran dahil ang mga pusa ay likas na sensitibo at mabilis umiwas kapag may tensyon o hindi magandang enerhiya sa paligid. May ilan ding naniniwala na ito ay may dalang swerte pagdating sa emosyonal at pinansyal na aspeto ng buhay, dahil ang basahan ay sumisimbolo sa simpleng tahanan at ang dalawang pusang payapang magkasama ay sumisimbolo naman ng balanse at pagkakasundo. Itinuturing itong palatandaan na magiging magaan ang daloy ng buhay sa loob ng bahay. Kaya para sa marami, ang makita ang dalawang pusa na tahimik na nakahiga sa iisang basahan ay hindi lamang cute o nakakaaliw pagmasdan, kundi isa ring simbolo ng pagmamahalan, proteksyon at masayang enerhiya sa tahanan. At panglima, ang paggawa ng tunog kapag nakakakita ng ibon. Kapag isang pusa ay gumagawa ng tunog na parang chatter o mabilis na pag-click ng bibig habang nakatingin sa ibon sa labas, ito ay isang natural na instinct na konektado sa kanilang pagiging mga ngaso. Kahit alagang bahay lamang ang pusa,
Nananatili pa rin sa kanila ang likas na ugali ng paghuli ng maliit na hayop katulad ng ibon o daga. Kapag nakakakita sila ng ibon ngunit hindi nila ito maabot, nagiging sobrang excited at alerto sila kaya kusa silang gumagawa ng kakaibang tunog na iyon. May ilang eksperto ang naniniwalang maaaring ito ay bunga ng frustration dahil gusto nilang manghuli ngunit may harang katulad ng bintana o distansya. Ang iba naman ay nagsasabing parang practice bite o paghahanda ito ng kanilang panga at reflex bago umatake sa kanilang target. Kaya kapag narinig mo ang pusa mo na parang nagcha-chatter habang nakatingin sa ibon, ibig sabihin ay activated ang kanilang hunting instinct at sobrang focus sila sa kanilang nakikita. Sa pananaw ng pamahiin, ang pusang biglang gumagawa ng kakaibang tunog habang nakatitig sa labas ay tinuturing na may nararamdaman o napapansing enerhiya na hindi agad nakikita ng tao. Dahil matagal nang iniuugnay ang mga pusa sa pagiging sensitibo sa paligid, dahil ang kwento ng matatanda, ang pusang nagkakaganoon habang may ibon sa malapit ay simbolo raw ng paparating na balita, bisita o pagbabago sa loob ng tahanan. Ang ibon kasi madalas ding inuugnay sa mensahe at pagdating ng bagong pangyayari. Kaya kapag parehong alerto ang ibon at pusa, pinaniniwalaan itong may dalang kakaibang senyales para sa bahay. Ang tunog ng pag-chatter ng pusa ay magandang tanda ng buhay at aktibong enerhiya sa tahanan. Kapag masigla at mausisa ang pusa, ibig sabihin daw ay komportable at ligtas ang kanyang pakiramdam sa paligid. Kaya para sa marami, ang kakaibang tunog na ito ay hindi lamang nakakatawang reaksyon ng isang pusang excited manghuli, kundi isa ring simbolo ng pagiging mapagmatsyag, protektado at puno ng buhay ang tahanan. Sa huli, makikita na ang bawat kilos ng pusa, maging ito man ay head bunting, flapping, pagtambay sa labas, paghiga sa basahan o paggawa ng kakaibang tunog habang nakatingin sa ibon, ay may kasamang kahulugan na mas malalim kaysa sa ating inaakala. Maaari itong maipaliwanag sa pamamagitan ng kanilang natural na instinct, emosyon at paraan ng pakikipagkomunikasyon, ngunit sa pananaw ng mga pamahiin, ang mga simpleng kilos na ito ay nagiging simbolo rin ng proteksyon, kapayapaan at positibong enerhiya sa loob ng tahanan. Marahil kaya espesyal ang mga pusa ay dahil marunong silang magbigay ng koneksyon at katahimikan nang hindi gumagamit ng salita. Sa kanilang tahimik na presensya, na ipaparamdam nila ang tiwala, lambing at pagiging ligtas ng isang tahanan. Kaya sa tuwing mapapansin mo ang kanilang kakaibang kilos, maaaring hindi lamang ito simpleng pag-uugali ng isang alaga, kundi isa ring paalala ng tahanang puno ng pagmamahal at payapang enerhiya ay kayang maramdaman kahit ng mga nilalang na hindi nagsasalita. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.